Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Maka-Duterteng Topacio, kinastigo, maitim na plano kay Ramil Madriaga, binunyag at matapang na abogado bineltahan si BP Sara at Marcoleta. Alam niyo po mga kaibigan, matapos nakaharap sa tambak na kaso si BP Sara Duterte, abay to the rescue itong si Atty. Topacio. Ang sabi niya, puro recycle, gawa-gawa at puro mga galit lang ang mga nagsampa ng kaso kay Sara na wala naman daw basihan. Kaya naman bueneltahan itong maka-Duterteng Topacio ng isang matapang na abogado at isang dating senador. Binigyan din pa kung bakit mas credible si Ramil Madriaga kaysa kay Gotesa na favorite witness ni Marcoleta at Secretary Gadon na nawagan na i-secured na si Ramil Madriaga dahil umano sa maitim na plano ni Sara Duterte. Nako, abangan nyo po yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Si Topacio na kilalang maka-Duterte. Ang sabi niya, recycled. Gawa-gawa lang ang kaso. Puro imbento para siraan si Sara Duterte. At takot daw ang mga kritiko dahil nangangamoy the next president ang kanyang idol. Kaya naman, heto ang buwelta ni Atty. Dino, isa sa mga nagsampa ng kaso laban kay Sara Duterte at kay Marcoleta. At abangan nyo din mga kaibigan, mamaya ang matinding birada ni Sentry dito nga sa mga Duterte. Itong Vice President na to, tandaan natin ha, ito yung nahuling nananapak ng sheriff na nag-enforce ng court order in broad daylight, no, as an officer of the court, unscathed. Ito ang Vice President na sinabi, nagkontrakt siya ng assassin para patayin ng Pangulo, ang pangalawang Pangulo, ang Speaker of the House, at ang First Lady, unscathed. Ito ang Vice President na sinasabi, batay sa testimonya nila Edgar Matubato at Arthur Las Cañas, involved sa Davao Death Squad, kaya nakakulong si Rodrigo Duterte ngayon sa ICC. Still unscathed. No? Ito ang Vice President na sinasabi dito sa confidential funds, and until now, the question then becomes, will she remain unscathed? No? Yun kaya yung question natin doon eh. Will she remain unscathed? Will she get away with all these transgressions scot-free? In this particular instance, napakalakas nung ebidensya eh. Kasi nakita nga natin, di ba? Kung nakita ninyo, halos kasing taas ng bewang ang bawat isang affidavit doon, complaint affidavit. No? Hirap na hirap po kaming nireproduce yan hanggang hating gabi. Each complaint affidavit was are more than 4,000 pages. No? Doon yung mga ebidensya, yung mga transcript of stenographic notes ng mga hearings na panood naman sa TV, yung pag-amin ng mga marami doon na nag-distribute ng envelope, tumanggap ng envelope, kung paano yung mga liquidation vouchers nandoon din sa mga annexes na yan, all our official documents and are under oath. No? So may paper trail ito. Hindi ito katulad ng mga ibang kaso na laway lang ang puhunan ng convicted drug lord para kay Laila de Lima. In this particular instance, may actual testimonies under oath ng government officials. Meron tayong paper trail, meron tayong liquidation forms, no? Meron tayong corroborative evidence, no? So hindi ito inventong kaso, bagkus napakalakas ng kaso na suportado ng mga document. Brazen talaga yung pagkagawa nito eh. Tapos alam naman natin may bagong testimonya ng dating bodyguard or dating security at dating tao talaga na napakalapit kala Rodrigo Duterte, kay Sara Duterte, itong si Ramil Madriaga. Pero again, this is a corroboratory evidence kung saan napunta yung pera na confidential funds at saan nila binulsa, no? So magagamit siya ng ombudsman, and hindi lang naman yung ebidensya in-offer natin ang i-offer ng ombudsman once they actually na isampa nila ito sa Sandigan Bayan, bagkus gagamitin nila lahat ng mga ebidensya na meron sila. Totoo naman po, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Atty. Dino. Lahat po yan may mga resibo, hindi po yan gawa-gawa. At lalong hindi yan imbento, taliwas sa sinasabi ni Topacio. Ewan ko ba dito kay abogadong Topacio, mga kaibigan. Napanood naman po nating lahat eh. Yan sa quad home hearing, di po ba? Yung mga under oath testimonies at resibo na din laban kay Sara Duterte. Gawa-gawa ba yan, Topacio? At iko-correct lang natin mga kaibigan na itong mga makadilis. Hindi po absuelto si Sara Duterte sa anumang kaso, lalong-lalo na sa kanyang impeachment case. Kaya sana lang mga kaibigan, itong bago nating Ombudsman Remulla, sana po aksyonan nyo po itong kaso ni Sara Duterte. Hindi yung katulad ng dating Ombudsman Martires, abay patulog-tulog lang. Di po ba?
So ngayon, nandito pa tayo sa ombudsman. Ang bola ay nasa ombudsman at dahil may bago tayong ombudsman, finally, we will be giving our institution the chance to work. Diba? So sana, to pa rin ni Ombudsman Boying Remulla yung kanyang pangako. Binibigyan ng ebidensya sa kanya. No? Yung opisina niya, napakamakapangyarihan. Sana mag-act siya by of the people. And sabi nga ni Sara Duterte, di ba, tsaka ni Rodrigo Duterte at mga DDS noong panahon nila, kung wala naman sila kinakatakot, wala naman sila dati katakot. This is their chance to explain themselves in the issue of the confidential funds. Sabi naman ni Sara Duterte, di ba, I'm looking forward to a bloodbath. Hindi na tuloy bloodbath Paano kasi mga kaibigan, puro lip service? Oo, itong si Sara Duterte, gusto daw ng bloodbath. Sa impeachment, kaso yung mga kaalyado niya, binasura, ginawan ng paraan sa pangunguna ni Escudero. At syempre, kasama dyan yung mga makaduterteng senador. Tapos, nagtatawag ng bloodbath. Ay, nako talaga. Pag tinatanong mga kaibigan, nasaan ng confidential funds? Ang sagot lagi ng ating Vice Presidente, kasama itong mga alipores niya, confidential nga Kaya no comment, di ba? Ang Vice Presidente diyan. Ngayon naman mga kaibigan, kinasuhan siya ng plunder. Ito ang kanyang sagot mga kaibigan. Siya daw ay tunay na pinagpala bilang isang politiko. Kahit anong paninira daw ng mga kalaban, nandyan pa rin ang taong bayan. Aba, matindi talaga mga kaibigan, no? Ibang klase talaga Taong bayan? Baka tao mo lang yan. Wag mo kaming idamay dyan, Inday. Ganyan po kasi ang estilo ni Sara. Feeling kawawa. Ginagamit ang salitang taong bayan pero walang kasagutan sa mga tanong natin. Pilit umiiwas. Di po ba? Puro lang daw imbento tulad ng sinasabi ni Topacio. Kaya heto ang matinding birada ni dating Senador Trillanes. Napakalabnaw naman ng response niya kasi alam nyo, kaya gano'n na lang dahil hindi talaga nila masasagot ito. Itong basis nung plunder case na ifinail ng mga civil society leaders at church leaders ay bunga nung investigasyon dun sa confidential funds. Ito nasaksihan ng mga kababayan natin kung paano winaldas yung 125 million pesos in 11 days, kung paano ang gastos nila ng 250,000 pesos per day sa warehouse, sa safe house na ginagamit daw nila. Tapos diyan na yung mga paggastos ng 600 plus million na confidential funds ng DepEd nung Secretary of Education pa si Sara, na ang ginagamit yung mga fictitious names like yung Mary Grace Piatos at iba pa. So lahat ng dokumentong nakalap doon sa hearing sa House ay yon ang ginamit na ebidensya doon sa ifinail. Kaya mabigat ito. At hindi lang yan. Alam mo problema ni Sara dito, hindi lang siya yung nakasuhan. 15 sila. Kaya yun nga yung mga nakasama sa kaso ay mag-iisip-isip na. Kasi unang-una, hindi naman sila yung nakinabang dyan sa pera na yan. Correct. Maari silang maging testigo laban kay Sara. At I'm sure, nanginginig na yung mga kasabwat niya, yung 14 kasama sa kaso. At may pagkakataon silang gumawa ng tama, mag-state witness lang sila. At may tinitignan pa tayong mga iba pang mga posibleng graft cases na pwedeng i-file kay Sara Duterte na ilan dito ay naging basihan nung kanyang impeachment complaint. Remember, kaya hindi ito final kaagad sa ombudsman dahil nung panahon na yon, ang ombudsman ay kakampi nila Sara Duterte. Ito lang naman, ang gusto ko lang masabi sa mga kababayan natin, hindi po ito mga iniimbento. Bawal po yan. Pagka nag-imbento ka ng mga ganyan mga aligasyon, pwede kang makasuhan. No? At kaya sana yung mga kababayan nating kumakapit pa rin sa paniniwala na maayos na public servants itong mga Duterte, sana imulat nyo na yung mga mata ninyo. Maliwanag na ho yung mga ebidensya kung gaano katiwali itong mga Duterte. At ito na nga, may bago pang aligasyon, yung kila Madriaga. Malinaw naman po yung paliwanag dito ni former Senador Trillanes. Walang imbento dito. Bawal nga, di ba? Pero abogado din naman mga kaibigan itong si Attorney Topacio, pero ipinapakalat niya na imbento daw itong mga ginawang reklamo, kaso na isinampa dito kay Sara Duterte. 'Di ba? Bakit kaya mga kaibigan, yun yung napiling naratibo na imbento daw ang mga kaso laban kay Sara?
Pero sinasabi naman dito mga kaibigan alam din naman natin yan, ano yan, iniimbento para lang siraan ang isang tao. Naku, mahirap yan mga kaibigan na galawang ano yan, dilis. Ganyan na ganyan yung ginawa kay dating Senador Laila de Lima. Di po ba? Dito, yung mga isinampa kay Sara Duterte, yan din yung mga kaso na makikita natin doon sa impeachment or article of impeachment. Pero wala mga kaibigan itong mga makadilis kung ano-ano mga naratibo ang pinapakalat nila. So ibig bang sabihin mga kaibigan, imbento lang din yung mga sinasabi ni Ramil Madraga laban kay Sara Duterte? Well, kailangan nating maging skeptical dito mga kaibigan. Pakinggan natin pero huwag agad maniwala. Hindi naman tayo tulad di ba? Na mga makadilis, mga gullible kasi yung mga yan. Oo, na naniniwala agad tulad nung panghihikayat ni Marcoleta na mas credible daw si Gutesa at mag-asawang Diskaya. Ngayon mga kaibigan, itong mga pasabog ni Ramil Madriaga, kailangan lang nating i-validate, pakinggan natin pero wag agad tayong maniwala. Kasi nga, hindi nga po tayo gullible, di ba? Tulad ng mga dilis. Kaya ang sagot ni Attorney Dino dito, eto pakinggan natin. Ngayon, balik tayo dito kay Gutesa. Number one, nakita naman po natin yung kay Gutesa, parang pinabili lang ng suka, nagpunta doon sa Senado, tapos hindi alam kung ano sasabihin, pinababasa ni Marcoleta yung kanyang affidavit, tapos alam ni Marcoleta kung may namimiss doon sa affidavit, ba't namiss mo yung paragraph 20? Mas alam pa ni Marcoleta yung kanyang affidavit at testimonyo kaysa sa kanya. No? Pangalawa, pagkatapos noon, nung hindi niya na alam, yung nagsabi mismo yung nag-subscribe supposedly na affidavit niya, sinabi, fake yung affidavit. At sinampahan siya ng kaso doon sa judge. Yung judge, sa RTC Manila, sinabi nga, peke nga yung affidavit, no? At bakit peke? Hindi lang nag-invento yung judge, ha? Tiningnan niya yung forensic analysis report ng National Bureau of Investigation at isa pang private investigative agency at tiningnan yung pirma. At sinabi doon sa forensic analysis report na yon, hindi raw talaga niya pirma yon. So hindi nila nag-invento yung judge, ha? Based on forensic evidence, no? Pangatlo, hindi nagtutugma Walang ibang pieces of evidence, no? Again, sabi ko nga, may pieces of evidence yan. Maniniwala ako kay Gutesa. Sinasabi ko bang huwag siyang pakinggan? Hindi. Ang sinasabi ko, let's take all testimonies with a grain of salt, including Ramil Madriaga's. Let's test it. And let's try to understand whether they're credible or not. Kay Madriaga, ang taas ng security clearance, unscathed, walang kahit na anong ibang intensyon, no? At consistent yung kanyang testimonya doon sa paper trail ng yung mga liquidation sa Pineke, Mogos, di ba? Consistent Alam mo yung di ba? Napakasimple niyan, di ba? Yung may mga pagka may mga testimony, pag ikaw yung handling lawyer, di ba? Dapat siguraduhin mong tama yun. Ang gagaling kasi ng abogado ninyo Tapos sila utusan ninyo mag-file kay BBM, magagaling ng mga abogado ninyo Taryo lang Basic na notaryo, hindi pa magawa. Tapos kami sisisihin ninyo na hindi ka paniwala si Gutesa. Di ba? Hindi hinandle ng mga abogado nyo properly. Di ba abogado si Marcoleta? Di ba? Si Marcoleta, sinabi niya, hindi niya, yung sose niya, hindi totoo kasi daw. Sabi niya, di ba? Hindi totoo yung sose ko kasi marami akong mga kaibigan, ang request na nila maging anonymous sila. Ganyan kagagaling yung mga abogado ninyo, di sila yung pagpapakailin ninyo. Bakit kami? Huwag nyo kami utusan. What? Isa pa yan mga kaibigan, bakit daw itong mga kritiko kasi ni Pangulong Marcos ay takot magkaso sa ating Pangulo? Yan yung mga tanong ng mga makadilis ngayon, yung mga alipores ni Duterte. Ayan na yung sagot. Bakit hindi ang mga maka-Duterte ang magkaso laban sa Pangulo natin kung talagang may mga ebidensya sila? Hindi po ba? Puro sila akusa, paninira. Pero ayaw naman nila magsampa ng kaso laban sa Pangulo. Puro lang ngaw-ngaw si Sara Duterte sa ibang bansa. Tapos ngayon, kaliwat kanan ang paninira kay Ramil Madriaga dahil sa mga pasabog niya laban kay Sara. Kaya naman, nananawagan po itong si Secretary Gadon dito sa ating otoridad na agad ilipat itong si Ramil Madraga at bigyan daw siya ng mahigpit na proteksyon dahil daw sa may tendency na si Sara Duterte ay mag-utos para itumba itong si Ramil Madraga. Kaya po delikado talaga. Kailangan daw po ay matindi yung seguridad mula sa pagkain hanggang sa posibleng riot sa BJMP. Dapat daw bantay ng mabuti. Well, totoo naman, baka kasi lasunin no? Tapos konting away lang baka mapag-initan to. Di ba? Idamay sa mga riot kunwari. Pero ang puntirya talaga, ang target si Ramil. So kailangan daw ilipat siya sa lalong madaling panahon.
Yan yung panawagan ni Secretary Gadon. Again mga kaibigan maging mapanuri po tayo sa mga sinasabi ni Ramil Madriaga. Hindi naman po natin sinasabi na ibasura na lang, baliwalain yung mga pahayag niya. Hindi po ganon. Hindi porket against siya kay Sara Duterte, agad-agad paniniwalaan po natin. Kailangan unawain at kailangan talaga may ebidensya yung mga bagong claims ni RM laban kay Sara Duterte. Hindi po tayo tulad ng mga makadilis. Halimbawa na lang, 'di ba? Yung mga dating sinasabi nila, patungkol kay Zaldico, 'di ba? Dati sinusukan nila ito, si Zaldico. Abay ngayon ginagawang bayani. Basta pabor sa kanila ang naratibo para sa kanilang amo, abay maniniwala po sila. Ganyan po sila. So ibahin po natin, hindi po tayo ganon, okay? Kaya tama lang din yung panawagan ni Gadon na i-secure si Ramil Madriaga. So again mga kaibigan, kahit anong sabihin ng mga makadilis, wag po tayong palilihis dyan. Sinasabi nila, recycled, paulit-ulit, gusto lang siraan itong si Sara Duterte. Nako mga kaibigan, nasa harap na natin. 'Di ba? Yung mga ebidensya, kalat naman 'yan sa internet 'di ba? Yung mga records, dokumento, galing mismo sa mga ahensya ng gobyerno. So, wag po tayong magpaloko sa mga pinagsasabi ng mga 'to. Kaya tama lang mga kaibigan yung sinasabi dito ni Attorney Dino De Leon at ni former Senator Trillanes. Kung walang kasalanan itong si Sara Duterte, bakit siya takot na takot? Bakit hindi niya hayaan ang hustisya ay umusad, di ba? Yung due process, hindi yung puro lang siya palusot at kung ano-anong sinasabi na wala daw basihan, gawa-gawa lang daw ito, di ba? Yan yung mga laging binabanggit ng mga maka-Duterte. Isa na nga dito si Topacio. Kaya nga mga kaibigan kung malinis si Sara Duterte ay harapin niya itong mga kaso na isinampal sa kanya. Di po ba? So mga kaibigan, anong masasabi niyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan huwag niyong kalimutan, i-like at i-share ang mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.